Mga kapuso, kunwari naghahanap ng pag-ibig ang isang Amerikano sa Batangas. Yung pala, namumuntirya lang ng bibiktimahin sa kanyang umanong sex den. Ang suspect, arestado habang 7 ginamit niya sa malalaswang show online ang nasagip. Nakatutok si June Veneracion. Right, call my lawyer in order to understand. My phone is right there. Sa isa sa kanya umanong mga cybersex den sa Nasugbu, Batangas, inaresto ang 27 anyos na Amerikano. This is a process. We will inform first your rights, okay? Okay. Wow. Nakaposa siya habang binabasahan ng Miranda rights. But before you call your lawyer, you should understand. But I don't understand. I don't understand. You don't understand that you have the right to remain silent. Because you are not listening. Inoperate siya ng anti-cybercrime group ng PNP dahil sa reklamong paggamit ng mga Pinay sa malalaswang show na naka-livestream matapos magsumbong ang isang nakatakas na biktima. 7 biktimang edad 18 hanggang 22 ang na-rescue sa 2 magkahiwalay na cybersex den ng suspect. Hindi po tayo pumapayag na lapastanganin na lang ang ating mga kababayan. Hindi po natin papayagan yan. Mananagot sila sa atin. Modus aniya ng suspect na maghanap ng biktima sa mga dating app at magkukunwaring naghahanap ng true love. Papaibigin niya, actually sa dating apps nagsimula, then pag nahulog ang loob, ito ay inimbitahan niya na mag-meet up at bibigyan niya rin ng offer na trabaho na maging model. So kahit wala ng screening na ahensya man lang. Nakakasilaw daw ang alok na pera ng American national na suspect sa kanyang mga target na biktima. 50,000 hanggang 100,000 pesos kada buwan. Pero ang alok ng malaking halaga, kasing peki raw ng kanyang panliligaw. Kapag nagoyo na ang biktima, dadalhin na umano ito ng suspect sa kanyang mga sex den sa Nasugbu, Batangas at doon pagkakakitaan. Token na may katumbas na halagang $1 ang bayad ng mga nanonood sa kanila. Hindi pwedeng tumigil sa pag-livestream ang biktima hanggat hindi naaabot ang itinakdang quota. Kailangan nila kumita ng at least 2,000 tokens. So sa halagang 7,000 so per live streaming show nila. Kabilang sa mga kinakaharap na reklamo ng suspect ang paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Binisita siya kanina ng mga tauhan ng US Embassy. Humilig ng interview sa suspect ang media pero hindi pinagbigyan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Gumugulong na sa Senado ang pagtalakay sa panukalang ipagbawal ang mga political dynasty o magkakaanak sa pwesto. Nagawa na ito sa SK at sa Bangsamoro Parliament, pero kaya bang ipagbawal sa Kamara at Senado kaya? Kung karamihan pala sa kanila ay galing sa political dynasties. Yan mismo ang laman ng live na pagtutok ni Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, ipinagpatuloy nga ng Senado yung pagdinig doon sa mga bills na may kinalaman sa anti-political dynasty. Maraming magagandang suhestyon ang lumabas sa pagdinig, Mel, pero inaasahang mahaba pa ang proseso. Sa hearing ng isang komite kaugnay ng mga political dynasty, inilatag ng isang grupo mula sa Ateneo de Manila University ang lawak ng political dynasty sa kasalukuyang Kongreso. Sinimplihan namin ang tala nila at lumalabas na sa Kamara mula sa political dynasty ang mahigit 3 sa bawat 4 na kongresista, mahigit 4 sa bawat 5 district congressmen, at mahigit kalahati ng mga party list representatives. Sa Senado naman mula sa political dynasty ang mahigit 5 sa bawat 6 na senador. Pero may epekto ba talaga ang mga dinastiya sa mga tao? Masasabi po ba ninyo, Dr. Melay, na halimbawa may papel na ginampanan ng political dynasties sa issue ng korupsyon? Halimbawa dito sa pinakamainit ngayon na flood control scam. Oo, sabi ng Anti-Dynasty Network dahil kung magkakaanak ang nasa pwesto, walang magsisitahan halimbawa sa mga proyekto. It's really the system that allows for the removal of checks and balances. When you have your congressperson related to your mayor, where all the approvals and of course instead of what we really see are substandard projects. Okay?
because of the removal of that checks and balances. Pinag-uusapan niyan lalo't prioridad na ng administrasyon na malikhang batas na magpapatupad sa probisyon ng konstitusyon na nagbabawal sa political dynasty. Nang tanungin ng isa sa mga sumulat ng konstitusyon, inamin niyang may pagkakamali na iniasa nila sa mga mambabatas ang pagsasabi kung anong degree na magkakaanak ang dapat ituring na political dynasty. Frankly, we trusted that Congress would define it according to the need of the time. That there is, like today, we need 4 degrees. That maybe after 20 or 25 years, after we have matured as a democracy, maybe we need only 2 degrees. That's why we left it that way for the future Congresses to determine. Anong mga posisyon ang dapat pagbawalan na may magkakaanak? Mungkahi ng isa pang sumulat ng konstitusyon, dapat mula barangay hanggang municipal to congressional seat. Pero debatable pa niya kung national position kabilang ang Senado. The premise of excluding them is that the power of political dynasties is diffuse when the election is on the national level. Paalala ng isang senador na ipagbawal ang pagtakbo sa sangguniang kabataan ng may mga kaanak hanggang 2nd degree ng consanguinity at affinity sa anumang national position o barangay o local position kung nasa parehong lugar sila. Kaya kinumusta niya ang COMELEC sa pagpapatupad nito. Naging mahirap po ba ang pag-implement? Malaking pagbabago po ba yung nakita ho natin sa mga nag-apply? Ayon sa COMELEC, hindi mahirap dahil malinaw ang batas. Napakaliwanag po doon sino ang tatanggalin ni COMELEC, sino hindi papayagang tumakbo. Very clear. Bukod aniya sa SK, meron na ring pagbabawal sa political dynasty sa Bangsamoro na masusubukan sa kanilang eleksyon. Pinanunumpa ng COMELEC ang mga kandidato na wala silang kaanak. Sa kanila po kasi meron sila na 40 o 40 na miyembro ng political parties out of the 80 na members ng parliament. Ang sabi nila, kung ito ay isang political party, dapat yung mga nominees nila na 40 ay hindi related by 2nd degree sa bawat isa. Otherwise, tatanggalin, i-disqualify. So at least po, may attempt sa kanila na magkaroon at naipasa na po yun. Mel, matapos nga ang pagdinig dito sa Senado ay inaasahang magkakaroon naman ng 5 consultative meeting nationwide ang komite ni Senadora Risa Ontiveros para nga talakayin ang anti-political dynasty bill. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Handang linawin ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang issue sa paggamit nila ng mga alyas para sa confidential funds na kabilang sa pasehan ng mga isinampang impeachment complaint laban sa bise. Kabilang dyan si Mary Grace Piatos na isa umano sa nakatanggap ng pondo. Nakatutok si Marisol Abduraman. The name would read, tama po ba? Mary Grace Piatos? Piati? Ha? Piati? Piatos. Piati? Ang pagkabasa ko, Piatos eh. Isa lang si Mary Grace Piatos sa mga tumatak na pangalan ng mga lumagdadal na katanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kahit walang record ang Philippine Statistics Office na may ganyang pangalang ipinanganak sa Pilipinas. At ngayon, isa sa basya ng 2 bagong impeachment complaints laban sa bise ang abusado umanong paghawak niya sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kabilang si Mary Grace Piatos sa posibleng linawin ng depensa ng bise. Noong nakaraang taon pa umano handa ang depensa na talakayin ang issue ng paggamit ng mga alyas. Specifically, the Mary Grace Piatos, we're ready to respond to that and explain bakit may mga ganyan. She will address those issues at the appropriate time. No? At kung ano yung circumstances, kung bakit may Mary Grace Piatos and things like that. And that has been something we've been preparing for last year pa. Sa ngayon daw, patuloy niya silang nagmumonitor sa magiging aksyon ng Kamara sa mga impeachment complaint laban sa Vice President. Does it matter sa inyong defense ko? Hindi naman natin pwedeng i-deny na nasa isip rin natin yung numero. May number 1 o wala, sa atin naman basta makumbinsi natin ang ating mga kongresista na walang basihan ang mga paratang na to. Sa kabila nito, nananatilian niyang in high spirit
ang bise. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Walang takas sa NBI ang lalaki sa Antipolo City na nireklamo ng dati niyang karelasyon dahil sa umunoy pambablackmail gamit ang pribado nilang video. Nagbanta pa umano itong pagbababerlin ang kanilang bahay. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Pagkakuha ng senyas, agad inakyat ng mga tauhan ng NBI Cybercrime Division ang kwarto ng motel na ito sa Antipolo City. Pinadapa sa kama ang isang lalaki at pinusasan habang nasa banyo ang nagrereklamo sa kanya. Ayon sa NBI, dating magkarelasyon ng suspect at complainant pero may nadiskubre raw ang biktima kaya nauwi sa kanyang pakikipaghiwalay dito. When she discovered that there are multiple partners of the said person, nag-decide siya na makipaghiwalay. Now, matapos niya makipaghiwalay, the guy tried to reconcile with her pero ayaw niya. Pero laking gulat daw ng complainant sa ginawa ng kanyang karelasyon para ipilit ang kanilang pakikipagbalikan at para pumayag siyang makipagtalik sa kanyang muli. May mga nag-circulate na mga nude videos, mga explicit videos niya together with the guy. This was actually sent to some of her friends. This guy, again, made a video call kung saan meron siyang hawak na barel. Pinagbantaan niya ang complainant na pauulanan ng bala yung kanilang bahay at ang video will be sent daw this time around sa parents nung complainant. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng suspect na naharap sa patong-patong na reklamo. Ang mga agents ng Cybercrime Division worked on the complaint on the basis of the elements of grave coercion, grave threats at saka yung violation ng Republic Act 9262 which is the Women's Protections Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Dahil sa umuugong na panibagong kudeta sa liderato ng Senado, may ilang nagulat nang maupo sa upuan ng Senate President at tawaging Madam President ng ilan si Senadora Loren Legarda. Siya ang sinasabing nakaumang na humalili kay Senate President Tito Soto. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino! Mel, sa gitna ng ugong ng isang kudeta sa liderato ng Senado, isang power sharing agreement umano sa pagitan ni Senate President Tito Soto at Senador Loren Legarda ang napag-usapan sa isang informal agreement or meeting. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Ito ang nakakagulat na eksena sa dulo ng sesyon ng Senado kaninang hapon. Nang mag-resume kasi ng sesyon mula sa mahabang suspensyon, si Senadora Loren Legarda na ang nakaupo sa upuan ng Senate President. Si Senador Mig Zubiri, paulit-ulit siyang tinatawag Madam President bago siya nagmosyon para sa adjournment. Habang nakangiti ang mga miyembro ng mayorya na nasa session hall, kasama na si Senate President Tito Soto. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Thank you very much, Madam President. Yay! Ang tagpong yan nangyari sa gitna ng ugong ng panibagong kudeta sa liderato ng Senado kung saan sinasabing si Legarda ang nakaumang na humalili kay Soto at maging kauna-unahang babaeng Senate President sa kasaysayan. Tinanong sina Legarda, Zubiri at Soto ukol sa nangyari. Presiding officer. Hindi. Ma'am, nag-tweet kasi si Senator Kiko, #power sharing. Ma'am, nag-tweet si Senator Kiko, #power sharing. I don't know. Maybe you ask Senator Kiko. Bakit, Madam President? Was there an attempt po? Maybe the future president of the Senate. We'll see. Future. We discussed and all's well that ends well. Our group is more solid than ever now. Wala, nakakatuan lang namin. Unang nag-post sa social media si Senator Kiko Pangilinan ng isang litrato sa loob ng Senate Lounge.
Kasama si Legarda at 7 na iba pang senador na bahagi ng mayorya, sina Soto, Senador Bam Aquino, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros, Win Gatchalian, JV Ejercito at Zubiri. Ang sabi ni Ejercito, isa sa mga napag-usapan umano sa pulong ang isang term sharing agreement sa pagitan ni Soto at Legarda. So, ano ibig sabihin ng term sharing? Between who? Ano lang, lounge talk. Para daw all's when that ends when. Ganito rin ang sabi ni Zubiri. Will there be term sharing? Power sharing documents In the near future. Si Soto hindi sinagot ng diretso ang mga tanong kung nagkaroon nga ba ng tangkang palitan siya bilang Senate President. Ang post daw ni Senator Pangilinan, isa lang biro. Pero sa huli, wala raw siya problema kahit anong posisyon ang hawak niya. Pero may attempt pa talaga, sir, na magpalit ng leadership? Well, better ask them. Better ask them. Wala akong alam. Nagbibiro lang yun. Ibig niya sabihin siguro yung group ng majority. No. Ako ba, Senator? I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate President, or even a regular senator. I have no problem with that. The majority thwarted an attempt on your leadership, sir. Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it? Well, the majority. The majority. Not me. Mel, sa ngayon ay nananatiling Senate President si Senador Tito Soto pero sa isang text message ay sinabi mismo ng Senate President na balak nilang paupuin si Senadora Loren Legarda bago matapos ang 20th Congress. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Ceasefire sa kanilang tila world war ng Chinese Embassy ang panawagan ngayon ni Senador Erwin Tulfo. Sinabi niya yan ngayong siya na ang bagong chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Nakatutok si JP Soriano. Sa kasagsagan ng sagutan ng mga opisyal ng Pilipinas at mga taga-Chinese Embassy, ito ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas! Ngayong nakaupo na siya bilang bagong chairman ng Committee on Foreign Affairs ng Senado, paghihinay-hinay sa pagsasalita na ang panawagan ni Tulfo. We can just ceasefire muna, di ba? While ongoing negotiations, dialogue dyan po sa kwan. Lalo na po tinatapos yung Code of Conduct. Ang Code of Conduct sa South China Sea ang matagal nang isinusulong ng Pilipinas para magkaroon ng panuntunan kung paano resolbahin ang mga maritime disputes, paano maiiwasan ang di pagkakaunawaan, at ano ang dapat ikilos ng bawat bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Nakapanayam ng media si Tulfo matapos niya makipagpulong kanina kay Department of Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro. To my understanding, base sa explanation ni Secretary ng DFA na dahil doon sa rhetoric ng parehong grupo, ang kabilang grupo, yung banatan, baka natigil, natenga yung pag-aayos ng Code of Conduct. Ang target natin, hopefully in 10 months, matatapos yan. Sabi ni Tulfo, bukas sila sa pakikipagdialogo sa Chinese Embassy at sinabi naman daw ni Secretary Lazaro na payag din si Chinese Ambassador Qin Quan na makipag-usap. Schedule pa po ng Quan. And sabi ko naman, open naman ako. The Secretary said, are you open? I said, I'm open. Hinihinga namin ng pahayag si Lazaro. Kamakailan lang isinulong sa Senado ang isang resolusyon na kumukondena sa Chinese Embassy dahil sa lantaran nitong pahayag sa gobyerno ng Pilipinas. Sabi ni Tulfo, hindi na raw pwedeng bawiin ang resolusyong ito at karapatan daw ng Senado ang pagsulong ng mga ganitong resolusyon. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind, signal number 1 sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa bagyong Basyang. Ang latest, iakatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News, Weather Center. Amor, saan sa araan at posibleng mag-landfall itong bagyo?
Salamat, Emil. Mga kapuso, halos kapapasok pa lang ng Pebrero pero sumalubong agad ang Bagyong Basyang na posibleng maglandfall sa mga susunod na araw. Huling nakita ang sentro ng Bagyong Basyang sa layong 655 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour. Yung pabugso naman naabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos po yan pakanluran na sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, posibleng maglandfall itong Bagyong Basyang sa silangang bahagi ng Mindanao bukas ng gabi o di kaya naman po ay sa Biyernes ng madaling araw. Sunod naman itong tatawirin itong northeastern portion ng Mindanao, Central at Western Visayas hanggang sa makarating dito sa Sulusi, Sabado po yan ng umaga. At Sabado ng hapon o gabi posibleng dumaan naman itong Bagyong Basyang dito sa northern portion ng Palawan. Pero mga kapuso, pwede pang magbago ang pagkilos ng bagyo kaya patuloy pong mag-monitor. Sa ngayon pa lang nakataas na po ang wind signal number 1 sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, southern Leyte, pati na rin sa central and southern portions ng Leyte. At ito naman po nakataas din ang wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Mindanao kasama ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, ganun din po dito sa may Camiguin, eastern portion ng Misamis Oriental at ganun din sa northern portion ng Davao Oriental. Mga kapuso, pwede po na medyo maayos pa ang panahon sa mga oras na ito sa ilang lugar na nabanggit pero may lead time pa kasi na 36 hours bago po aktual na maranasan yung lakas na hangin na dala-dala nitong Bagyong Basyang. Kaya gamitin po natin yung pagkakataon para makapaghanda. Bukod sa pabugso-bugsong hangin, magiging maulan din po lalong-lalo na at dito po sa ating satellite image, umaabot na po ito po mga kaulapan. Makikita po natin dito yan sa bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Yan po yung mga kaulapang dala ng bagyo. Kasabay ng epekto ng Bagyong Basyang ay yung patuloy ring pag-iral nitong malamig at tuyo na hanging amihan o yung northeast monsoon. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas may mga pag-ulan na sa may Samar and Leyte provinces, Cebu, Bohol, pati na rin po dito sa may bahagi ng Negros Island region at ilang bahagi ng Panay Island. Makakaranas din ng mga pag-ulan ang Caraga region at pati na rin po ang Davao, ganun din ang Northern Mindanao. Hapon hanggang gabi bukas, halos buong Visayas at Mindanao na po ang mabababad sa mga malalakas na mga pag-ulan. Matitindi at halos tuloy-tuloy po yung mga pag-ulang mararanasan, lalong-lalo na sa Caraga, Davao region at pati na rin sa Northern Mindanao at ilang bahagi ng Barn. Diyan po nakatapat yung kulay pula at kulay pink, intense to torrential po yan. Malaki ang banta ng baha o landslide kaya maging handa po ang mga residente. Sa natitirang bahagi ng ating bansa na hindi pa direktang apektado po ng Bagyong Basyang, makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat at mga panandali ang pag-ulan. Ganyan din po ang inaasahan dito sa Metro Manila kaya maging handa pa rin sa tsansa ng mga biglaang pag-ulan. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.